Sa ngayong araw na ito, tila nakita na ng kanluran ng kahinaan ng Iran. At sa loob ng unang 2 linggo ng digmaan laban sa Iran, madaling hindi ito mapansin, lalo na sa dami ng mga pangyayaring nagaganap sa ibang lugar at sa tila kakaunting nangyayari mismo sa bahagi na ito. Sa ngayon, may 4 na pangunahing sukatan na siyang nangingibabaw sa mga diskusyon ng media tungkol sa digmaan. Una, ang literal na pisikal na kaligtasan ng pamahalaan ng Iran at kung tutusin, halo-halo ang resulta pagdating dito. Ikalawa, ang unti-unting nababawasan na inventaryo ng mga armas ng Estados Unidos sa panahon kung kailan tumitindi ang geopolitical competition. Dapat mong tandaan na mayroong iba pang mga kalabang bansa na mas malinaw na mas mahalaga sa mas malawak na strategic na larawan, kaya dito ay marami ring seryosong tanong. Ikatlo, ang sariling imbakan ng Iran ng mga ballistic missile at drone at kung kaya bang epektibong sirain ng Estados Unidos ang mga lugar na kung saan ito ay nilulunsad at ginagawa. May kaunting progress sa panig ng Amerika, subalit malayo pa sa masasabi na ligtas na ang sitwasyon. At ika-4, ang daloy lang langis na nagmumula sa mga bansa sa Gulf at ang presyo na binabayaran ng mga Amerikano at ang buong mundo dahil dito. At sa katunayan, medyo nakakabahala na ang sitwasyon. Subalit may ikalimang sukatan na kasing halaga ng mga nabanggit, subalit kakaunti lamang ang pumapansin dito. At ito ang daloy ng langis na nagmumula mismo sa Iran. At dito nag-uugnay ang unang tunay na kapansin-pansin na pag-atake mula pa noong unang araw ng digmaan, kabilang na mismo ang pagkitil sa Ayatollah. Bukod pa rito, maaari ring itong magbukas ng possibility na sa unang pagkakataon ay tumapak sa lupa ng Iran ng mga sundalong Amerikano. Kung hindi pa to sapat na dahilan para pag-usapan, hindi ko na alam kung ano pa nga ba ang dapat. Kaya naman sa video na ito, susuriin natin ang strategic na situation na may kinalaman sa pinakamahalagang isla ng Iran. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Balikan muna natin sandali ang nangyayari. Sa ngayon, parang sinusubukan ng Iran na makakuha ng benepisyo sa dalawang panig. Sa isang banda, nagbabanta ang Islamic Republic na atakihin ng mga oil tanker na dumadaan sa Strait of Hormuz. Isang napakahalagang daanan na kung saan dumadaan ng humigit mulang 20% ng langis ng buong mundo. Dahil dito, talagang biglang tumaas ang presyo ng langis na syempre ay nagdulot ng galit mula sa mga mamimili sa Estados Unidos at pagkadismaya rin mula sa mga kalyado nito sa ibang bansa. Subalit kung matatandaan nyo, naipaliwanag ko na dati ang sitwasyong ito ay parang isang laro ng mutually assured destruction. Sa madaling salita, hindi rin kayang mawala ng Iran ng Strait of Hormuz. Doon kasi dumadaan ng mga karamihan ng sarili nilang oil export. Sa katunayan, may 10% lamang ng langis ng Iran ang nakakalabas ng hindi dumadaan sa strait. Gamit ang isang pipeline na itanayo papunta sa isang export terminal, isang sistemang sinadyang ginawa para mayroong alternatibo kung sakaling magkaroon ng problema sa Hormuz. Subalit kung tutusin, talagang napakaliit ng 10%. At kung titignan ng katulad na alternative ng United Arab Emirates, makikita na pareho lang ang problema. Kapag nagsara na ang Strait of Hormuz, halos lahat ay maapektuhan. Katulad ng paggamit ng nuclear weapon, palaging may mga bansa na naghahanap ng paraan para makalusot sa problema na ito ng mutually assured destruction. Sa kaso ng Iran, ang naging solusyon nila ay isang uri ng maingat na coordination sa mga tanker mula sa India upang payagan ng mga ito na makadaan ng walang hadlang. Mayroon ding usapan na payagan ng mga tanker na mag-trade gamit ng Chinese yuan na tila isang paraan upang pahinain ang domination ng petrodollar sa pandaigdigang kalakalan ng langis. Kung parang sumusunod ito sa kasalukuyang pagkakahati ng mga geopolitical bloc sa mundo, tama ang hinala nyo, yun na nga ang nangyayari. Gayunpaman hanggang ngayon, limitado pa lamang ang tagumpay ng plano na ito. Kahit may pahintulot ng ilang barko na dumaan, may panganib pa rin na ang lokal na military ng Iran ay hindi susunod sa utos at magpasya pa rin magpaputok. At para sa mga kapitan ng tanker na nais manatiling buhay, sapat na ang ganitong possibility para umiwas sa panganib. Napakahalaga para sa Iran na maresolba ang problema na ito. Ang export ng langis ang bumubuo ng halos 30% ng kita ng pamahalaan at 15% ng buong economy ng bansa. At kung titignan mula sa pananaw ng government, mahirap ay pagpatuloy ang pagbabayad sa mga security forces kung wala nang pumapasok na pera. Maliban na lamang kung sila ay magdesisyon na mag-imprenta ng pera na isang napakasamang ideya sa ibang dahilan. Sa panig naman ng mga civilian, ang pagkawala ng 15% ng ekonomiya sa loob lamang ng isang gabi ay magkakaroon ng domino effect sa halos lahat ng sektor. At kapag nagsama ang mga citizen na nawalan ng trabaho at mga sundalong hindi sumasahod, yun ay isang napakapangarib na situation para sa anumang government. Sa totoo lang, talagang hindi masyadong napapansin ng media ang problema na ito. Madali kasing ipakita sa telebisyon ng mga dramatikong larawan ng mga puwersang militar ng Amerika sa reyon. Pero hindi kasing kapansin-pansin sa kamera ang isang unti-unting lumalalang krisis sa ekonomiya sa loob ng Iran. At sa kasaysayan ng digmaan, madalas na ang mga tahimik at tila boring na problema, hindi ang malalakas sa pagsabog, ang tunay na nagpapabagsak sa mga bansa. Ngayon,
Talagang mayroong isang malaking katanungan. Papayagan nga ba ng Estados Unidos ang ganitong galaw ng Iran? Mga isang linggo pa lamang ang nakalipas ng bombay ng Israel, ang oil infrastructure ng Iran na agad na nagdulot ng malaking pagtaas ang presyo ng langis sa buong mundo. Nagkaroon umano ng matinding reaction sa loob ng White House at malamang ay may mangyayaring galit na tawag sa telepono mula sa Washington papunta sa Israel na may kasamang pagbabanta na maaaring bawasan ng tulong militar o kahit iwanan ng Israel sa gitna ng digmaan. Dahil dito, tumigil muna ang Israel sa ganitong uri ng operasyon kahit pansamantala lamang at kalaunan ay bahagyang bumaba muli ang presyo ng langis. At dahil dito talagang lumilitaw muli ang isang teorya. Maaring sobrang nag-aalala ang White House sa pagtaas ng presyo ng langis kaya posible nilang hayaang manipulahin ng Iran ang sistema sa limitadong paraan. Sa ganitong situation, mananatili pa rin sa pandaigdig ang merkado ang ilang supply ng langis mula sa Gulf na makakatulong kahit papaano na mapababa ang presyo ng gasolina. O kung tutusin, maaaring yun na nga ang pinakamadaling opsyon kumpara sa ibang paraan para resolbahin ang problema. Kung gusto mong tuloy ang pigilan ng mga tanker ng Iran, kailangan mong barilin o sakyan ang mga ito kung ang mismong mga tanker ang target mo. Pero teka, balikan natin yan mamaya. Sa political aspeto, posible kasi na ang langis na nasa loob ng isang tanker ay pagmamayari ng isang dayuhang kumpanya, halimbawa na lang sa China. Kung babarilin o kukunin ng puwersa ng Amerika ang ganitong mga tanker, maaaring lumaki ang problema at kumalat hanggang sa mga kabisera ng iba't ibang bansa. At sa aking personal na pananaw, mas gugustuhin kong manatiling simpleng pandaigdigang krisis lamang ito kaysa tuluyang mauwi sa ikatlong digmaang pandaigdig. Sa militar na aspeto, kayang huliin ng Estados Unidos ang isa o dalawang tanker. Nakita na natin ito dati sa mga operasyong malapit sa Venezuela na kung saan hinahabol pa nga ng US Navy ang mga tanker kahit malayo na sa baybayin ng Venezuela. Pero ang problema, masyadong marami ang mga barkong lumalabas sa Strait of Hormuz. Kung talagang gusto ng Amerika na bantayan at pigilan ng lahat ng ito, kakailanganin nilang magpadala ng napakaraming patrol vessel sa reyon upang magsagawa ng tuloy-tuloy na pagbabantay. At kahit gaano kalakas ang military ng Estados Unidos, hindi sila ligtas sa parehong problema sa logistic na kinakaharap ng ibang bansa. Ang pagbuo ng ganitong kalaking operasyon ng pagpapatupad ay magiging napakalaking hamon. Wala akong duda na mas madali pang torpeduhin na lamang ang bawat tanker na aalis, pero sigurado ako na kapag ginawa yun, agad kikilos ang Kongreso ng Estados Unidos at hindi na basta papayag lamang sa ganitong hakbang. At dagdag pa rito, yun ay isang uri ng aksyon na halos direktang nag-i-invite ng ikatlong digmaang pandaigdig at malino naman na yun ay isang bagay na mas mabuting iwasan. Gayunpaman, magiging kakaiba kung papayagan lang ng Estados Unidos ang Iran na magbenta ng langis na parang walang digmaang nagaganap. Kung tutusin, ang isa sa mga layunin ng digmaan na ito ay samantalahin ng matagal ng kagustuhan ng maraming citizen ng Iran na tutulan ng kanilang government. At ang isa sa mga pinakamabisang paraan para mangyari yun ay putulin ang kita ng government mula sa langis. Bukod pa rito, alam nating gusto ng Pangulo ng Amerika na manatiling bukas ang Strait of Hormuz. Sa huli, bubuksan din yun ng Iran kapag nag-decide na ang kanilang mga pamahalaan na matatalo sila sa patuloy na pagsasara nito. Subalit kung tatanungin niyo ko, ang sitwasyong nakukuha ng Iran ng lahat ng benefits habang walang halos kapalit at sakripisyo ay kabaliktaran ng isang patakarang talo. Sa madaling salita, kung gusto mong pilitin ng Iran na buksan muli ang strait, kailangan mong gawing mas masakit para sa kanila ang pagsasara nito. Ngayon, lahat ng narinig nyo hanggang sa ngayon ay parang panimula lamang ng isang hakbang ng Estados Unidos na halos walang nakakita na paparating. Lumipat naman tayo sa Kharg Island. Kung pag-uusapan ng isang target para sa ganting atake, malamang na ang Kharg Island ang pinakamahalagang facility ng Iran. Talagang napakalaki ng praktikal at economic na halaga ng isla na ito. Sa katunayan, malaking bahagi ng kabuhayan at ekonomiya ng Iran ay nakadepende sa mga oil export mula sa Kharg Island. At sa isang banda, ito ay nagsisilbing bargaining lever. Maaring ipakita ng Estados Unidos sa Iran na kung kaya nilang gambalain ang daloy ng langis sa mundo, kaya rin ng Amerika na harangin ang sarili nilang export. Subalit talagang napakapangarib ng ganitong hakbang dahil mayroong tanong na agad nalilitaw. Paano kaya tutugon ng mga Soviet? Kung tutusin, matagal nang alam ng lahat na maaaring mangyari ito. Ang huling bahagi ng binasa ko ay mga paraphrase na komento mula sa isang strategic meeting noong panahon ni Jimmy Carter na ginawa bilang tugon sa Iran hostage crisis. Ang punto dito ay simple. Ito ay isang napakalinaw na hakbang na dapat ay matagal nang inaasahan ng Iran. At malamang na inaasahan nga nila, subalit kakaunti lamang ang magagawa nila para pigilan ng Estados Unidos kung sakaling gawin ito. Narito ang problema ng Iran. Ang bansa ay napakayaman sa langis, halos sobra pa sa pangangailangan. Pero parang isang biro ng kapalaran, hindi binigyan ng Iran ng maraming malalalim na baybayin para sa malalaking tanker. At alam naman natin na ang mga ultra-large crude carrier ay talagang tunay na napakalaki. Kailangan nila ng malalalim na tubig malapit sa baybayin at kung hindi ay maaaring sumadsad sila sa lupa. At dito na pumapasok ang Kharg Island bilang solusyon. Ang tubig sa paligid dito ay sapat na ang lalim upang makalapit ang malalaking oil tanker at magpakarga ng langis.
Hanggat na ipapadala ng Iran ng langis papunta sa isla, madali na itong makukuha ng mga oil tanker mula roon, katulad ng ginagawa nila sa ibang mga oil terminal sa mundo. Ang problemang yun ay nalutas ng Iran gamit ang malalaking pipeline na nagmumula mismo sa mainland, dumaraan sa ilalim ng dagat at umaabot hanggang sa isla. Sa unang tingin parang perfect na solution ito, pero may isang malaking problema, nasa isang isla ito. Hindi ito ang pinakamadaling lugar para magpadala ng supply at kung mapipinsala o mapipigil ang operasyon na nagaganap sa isang location, maaaring mawala agad sa merkado ang halos 70% ng oil export ng Iran. At kung babalikan natin ang punto, kung nais ng Estados Unidos na pigilan ng mga oil tanker na may kinalaman sa Iran, hindi nila kailangang atakin ng mga tanker mismo. Hindi rin nila kailangang bantayan ng buong baybayin ng Iran o sirain ng napakaraming port infrastructure. Sa halip, isang lugar lamang ang kanilang kailangang kontrolin o impluwensyahan at ito ang Kharg Island. Hindi na rin ito bagong idea. Noong Iran-Iraq War, sinubukan ng Iraq na atakin ng isla. Ang layunin nila ay pilitin ng Iran na isara ang Strait of Hormuz dahil wala na silang langis na may papadala palabas na posibleng mag-ugyok naman ang intervention mula sa kanluran. Subalit sa kasalukuyan, sa pagkakataong ito, iba ang naging taktika ng Estados Unidos. Dapat mong tandaan na ang anumang malubang pinsala sa oil infrastructure ng Iran ay maaaring magdulot ng malaking pagtaas ang presyo ng langis sa mundo, isang bagay na desperadong gustong iwasan ng Pangulo ng Amerika. Sa strategic na pananaw, may kakaibang epekto rin ng pagsira ng mismong oil facilities. Kung hindi makakapag-export ng langis ang Iran habang may digmaan, pero kaya naman kapag natapos na ang digmaan, ang nawalang kita ay may tuturing na gastos ng digmaan. Subalit kung hindi sila makakapag-export kahit tapos na ang digmaan, hindi na yun ang gastos ng digmaan, normal na reality na lamang yun. At kung ganoon, hindi na ito makaka-impluwensya sa mga desisyon ng Iran sa mga negosyasyon. Ganito rin ang lohika kung bakit may ilang bansang European na nag-aalangan na kunin ang mga pinalamig na pondo ng Russia sa mga bangko ng mga kaalyadong bansa. Hanggat naka-freeze lamang ang pera, nagiging leverage ito sa negosyasyon laban sa Russia. Sa kaso naman ng Kharg Island, mukhang tinarget ng Estados Unidos ang runway at ilang bunker sa gilid ng burulang isla. Ang mga ito ay mga military asset na tumutulong sa depensa ng Iran sa isla. Pero may isang bagay na kapansin-pansin. Hindi tinamaan ng mga pag-atake ang mga oil storage tank sa timog ng isla at pati na rin ang mga offshore loading facility na kung saan ikinakarga ang langis ng mga tanker. Sa madaling salita, parang katulad dito ng situation sa Venezuela na kung saan sinusubukan ng Estados Unidos na maging agresibo sa militar pero hindi gaanong makagugulo sa pandaigdigang kalakalan ng langis. Medyo ironic kung iisipin, pero sa kabuuan, parang pinalalambot lamang ng Estados Unidos ang depensa ng Kharg Island habang sinisikap na manatiling buo ang oil infrastructure nito. At sa madaling salita, tila hinihahanda ang isla para sa posibleng operasyon o pagsalakay sa inaharap. Kasabay nito may mga ulat na ang USS Tripoli ay papunta mula sa Philippine Sea patungo sa Gulf region kasama ang Marine Expeditionary Unit ito. Gayunpaman kailangan ding mag-ingat sa pagkonekta ng dalawang pangyayari na ito dahil maaaring magtanong ang ilan kung sasalakayin nga ang isla, bakit gagamit ang amphibio sa salt ship kung maaari namang direktang magpadala ng puwersa mula sa kanluran sa pamamagitan ng eroplano. Subalit kahit ganoon, madaling makita kung paano maaaring ihanda ng Estados Unidos ang isang posibleng operasyon. Maaring maglanding ang mga puwersa sa isla, sirain ang mga facility na kinakailangan para sa pagkakarga ng langis sa mga tanker at pagkatapos ay agad na umalis. Kasabay nito, maingat silang iiwas sa sirain ng mga facility na matagal bago mapalitan upang hindi magdulot ng mas malalaking problema sa pandaigdigang supply ng langis. Hindi rin praktikal na manatili raw ng matagal. May humigit kumulang 8,000 residente ang isla at malinaw na sawang-sawa na ang Estados Unidos sa mga counterinsurgency war na tumatagal ng maraming taon. At bukod pa rito, hindi pa ganap na kontrolado ng US Navy ang Persian Gulf kaya mayroong possibility na magkaroon ng mga problema mula sa dagat. Gayunpaman dahil sa itong isla, maaaring maisagawa ang operasyon ng hindi gaanong nag-aalala ang mga reinforcement basta't mabilis ang pagpasok at paglabas ng puwersa. Pagkatapos, upang manatiling sarado ang operasyon habang may problema pa sa street, maaari na lamang magbanta ang Estados Unidos na babalik muli kung kinakailangan. Lalo na kung hirap ang Iran na muling mag-supply ng depensa sa isla na nasira na ang mga military infrastructure. Ngayon, kailangan nating tapusin ang usapan sa isang mahalagang babala ng estrategi ng digmaan. Sa larangan ng digmaan, ang mga desisyon ay kadalasang sumusunod sa isang game tree, isang series ng mga hakbang na malinaw na nakita ng magkabilang panig. At ito ay isa sa mga sitwasyong ganoon. Parehong Tehran at Washington ang nakakaunawa sa halaga ng Kharg Island at sa estratehiko na pagkakataon na nabuksan para sa Estados Unidos. Sa halip na ipagpatuloy ang landas na makakasakit sa dalawang panig, maaaring piliin ng Iran na itigil muna ang pagtatangkang palusutin ng sariling langis sa street at pansamantalang ihinto ang pagpuno ng mga tanker sa Kharg Island. Kung mangyayari yun, wala nang dahilan ng Estados Unidos para ituloy ang susunod na hakbang. At yun ang dahilan kung bakit ang pamagatang video ang kahinaan ng Iran na maaaring salakayin ng Estados Unidos.
At hindi isasalakay ng Estados Unidos ang kainaang ito. At magkaiba ang dalawang pahayag na yun. Gayunpaman, alam din ng lahat na kayang pahinain ng Estados Unidos ang depensa ng isla at nangyari na ngayon sa ngayon. Subalit hindi nito agad napilit ang Iran na makipag-ayos upang maiwasan ang susunod na yugto ng escalation. At kahit alam na ng lahat na kapwa mapipinsala ang pagsasara ng Strait of Hormuz, narito pa rin tayo ngayon sa gitna ng krisis. Sa puntong ito, tila bumagsak na ang progreso ng negosyasyon at hindi pa malinaw kung hanggang saan pa ito lalala. Subalit malamang bukas babalik kami upang ipaliwanag kung ano na naman ang bagong nangyayari. Ngayon, kung gusto nyong mas maintindihan pa ang digmaan na ito, maaari nyong tignan ang aking playlist tungkol sa salungkatan sa Middle East. At kung nagustuhan mo ang video sa ngayon, huwag mo na kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel. At magkita-kita muli tayo sa next pa namin na video.